Sa pag-intindi ko sa mundong hindi nakikita, natutunan ko sa aking mga nakausap na dapat respetuhin ang mga nilalang na di natin nakikita. Huwag maging reactive sa mga bagay na di natin naiintindihan at unawain kung ano ang posible nilang motivation sa kanilang mga ginagawa. Nasabi ko na naman ito dati, pero sa proseso ng pagkakaintindi, nawawala ang aking takot at puot. Bilang isang Manilenyo, alam ko ring habang lumalaki ako, ang worldview ko ay medyo nakasentro sa Maynila at hindi open sa mga tradisyon at paniniwala na di ko kinalakhan. Ngayong gabi, sana sa aking mga kapwang Manilenyo, samahan niyo ko at intindihin ang mga paniniwala at tradisyon ng ating mga kapatid sa katimugang rehiyon ng Pilipinas. Enjoy. Okay, ngayong gabi, meron tayong guest na galing sa hindi kadalasang naririnig na lugar ng mga Manilenyo. Gaya ko. Kasi yun nga, may maririnig tayong mga kwento at paniniwala na hindi kinasanayan ng mga nasa Maynila. Kasi yun nga. So ang guest natin ngayong gabi ay si Sari Monk. Ang practice niya, iba. Hindi siya Katoliko. Islamic yung faith niya. Pero kukwento niya sa atin yan. Tsaka kung ano yung mga experience niya. So salamat, Sari Monk. At pumayag kang magkwento at ma-record natin yan. Kasi yun nga, magandang marinig na ibang tao. So salamat sa pagpunta. Simulan lang natin na ako naman kadalasan na tanong ko, hindi ko alam kung nakakarinig ka sa ibang episode. Narinig ko sa ibang episode mo. Okay. So yung tanong ko na, kailan siya nagsimula sa'yo? Tsaka nasaan ka nun nung nangyayari yung mga... Yung first experience ko is, yung pinagamot ako, during 90s yun nangyari. Meron ako nun asthma. Yung time na yun, election month yun, na yung papa ko, mama ko, sumama sa kamag-anak namin na kumandidato ng... Doon sila nag-campaign sa lugar ng papa ko. Then pagkatapos noon is, yung time na yun, hindi ako pwede iwanan sa bahay. Kung iwanan ako sa bahay, baka atakyan ako ng asma. Doon ako pinaiwan doon sa bahay ng tita ko doon sa lugar ng papa ko. Then may kamag-anak si papa na manggagamot. Na sabi niya, nandito yung, sabi ng tita ko, nandito yung manggagamot. Pagkatapos doon is pinagamot ako doon. Then nagulat ako, bakit may manok dito? Oo. Yun yung na-curious ako, nagulat ako, bakit may manok? Yun pala, yung sakit ko na asthma, doon pala itatransfer sa manok. Okay. Pagkatapos doon is, nagulat ako na biglang nangina yung manok. Doon ako, yun ang kumbaga unexpected na experience ko na nagulat ako na pagkatapos noon, hindi na bumalik yung asthma ko. Pero last time na bumalik yung asthma ko, way back in 2006 ata, yung nagbakasyon ako ng Marawi. Pagkatapos noon, wala na akong asthma. Okay. Nabigla ko noon, yung time na yun eh. Kumbaga, unusual yun eh. Parang hindi siya Islamic, parang siyang lihim na karunungan yung panggagamot. Oo. Kasi naniniwala pa rin kami sa, kumbaga, ang tawag namin sa manggagamot sa aming tribo, pamumulong. Okay. Yun ang term namin sa tribo namin. Kumbaga, may similarities din sa inyo, albularyo. Sa albularyo. Pamumulong ang tawag. O sa amin, sa Maranao. Oo, Di ko alam sa Maguindanao at sa ibang tribo. Sa Muslim. Yung time na yun, hindi ko makakalimutan. Kasi nung bata pa ako, suki na ako ng hospital. Tuwing inaatake ako ng asthma, dinadala ako sa hospital. Sabi ng magulang ko. Nung time na yun, napunta pa nga ako ng Cebu. Kasi dahil sa asthma ko, akala nila mama at papa, hindi na ako gagaling. That time is 3 years old ako bago ako nakalakad. Yung time na yun. Then, nung nagpagamot ako, doon na okay na yung wala na akong asthma. Then, lately, mga 1995 or 1996, lumipat na kami dito sa kasi bawa sa akin yung malamig. Dahil ina-asthma ka, ganun? Lately ko lang din nalaman na may binili si Papa na Chris sa akin bilang pamana sa akin.
sa akin. Kasi sabi ng manggagamot, kailangan ng papa ko magbigay sa akin ng pamana na Chris para hindi na daw bumalik yung sakit ko. Ang masakit lang doon, yung Chris na yun is nasali doon sa gera. Kasi may bahay kami sa Ground Zero, sa Marawi Siege. Oo. Nalungkot din ako kasi yung importante din yun sa akin, yung pamana. Yes, oo, syempre. Ito, kasi tinanong ko rin yung ibang mga nakausap mo na dati. Pero sa Islam, parang hindi rin dapat naniniwala sa albularyo, di ba? Parang ganon. Kasi meron mga imam din na may mga religious din sa mga hindi naniniwala, pero may iba naman, karamihan naman naniniwala naman kasi nakakatulong as long as hindi ka nagkukulam. Pero may iba naman na mga religious talaga na kung tutusin, bawal yan. Meron din mangkukulam sa amin. Anong tawag sa mangkukulam sa ganun? Term namin din sa yung nagkukulam is kataw. Kataw. Yun ang term namin. Note lang, ang pagkakataw is mangkukulam sa kanila. Meron pa nga naggagayuma. Okay, ganun rin talaga. Yung gayuma sa Moro. Oo. Doon ang tawag sa amin is Moro dito sa Pilipinas. Yun ang lately yung mga ang hilig nila manggayuma. Talaga? Oo. Hindi naman lahat. Oo. Pero yung mga oldies sa kanila, mahilig talaga maggayuma. Yung minsan nga, may mga hindi na nakakauwi sa kung saan sila halimbawa yung nakapag-asawa ng yung lalaki na hindi na makakauwi kung saan siya nanggaling, kung saan siya pinanganak. May ganun kaming kamag-anak, hindi na nakauwi. Nagayuma na. Pwede malaman, ano yung term nyo? Ano yung tawag sa inyo sa gayuma? O gayuma rin ang tawag nyo? Hindi siya gayuma, pero sa amin sa Maranao tinatawag, baka naputar ka. Mapanakutar. Putar. General term siya, hindi siya literal. Okay. Yun ang sinasabi nila, putar. Yung putar is a term for orasyon. Baka naputar yun. Oo. Meron nga kapitbahay ng asawa ng tita ko na kapitbahay nila na ganun din. Ginayuma din. May time daw na nakauwi siya ating gabi din. Mga ilang minuto, bumalik din doon sa asawa niya. Parang na-hallucinate. Yun. Nagulat yung tito ko, bakit nakauwi dito na? Hindi niya nakauwi dito. Bigla siyang nawala. Biglang na bumalik doon. Parang ginayuma ba? Pag isipin mo, alam ko lang na mga mas stricto sa Islam faith, mas stricto sa ibang bansa, parang ganun. Parang dito. Hindi, mas stricto dito. Stricto pa rin. Oo. Kasi kung tutusin niyan, mga ganyan na tao, expected din, hindi na makakapunta ng langit yung nagagayuma. Kasi malaking kasalanan sa Islam. Kumbaga, mahirap mapatawad ni Allah. Once na ikaw nanggagayuma ka, nangungulam ka, hindi ka basta-basta mapapatawad. Kumbaga, it takes a time. Okay. Kailangan mapatawad. Kailangan, kung mapapatawad ka ni Allah, kailangan humingi ka ng yung tinulam mo or yung tinayuma mo. Wait, meron sinabi dito yung may kwento ka daw dun sa ng kulam na hindi nakita ang sinabi ng pinsan ko yun. Yung Kaaba, yung pagpunta, nagulat siya na, bakit wala akong makita na Kaaba? Inahanap niya, hindi niya daw makita. Sa amin sa Islam, once na nagkukulam ka, automatic hindi ka na makakapunta ng langit. Ano yung Kaaba ba tawag? Kaaba. Ano yung Kaaba? Kasi sa mga hindi nakakaintindi, hindi lang alam. Hindi ako religious na tao. Ay, okay. hindi ko yung masagot kasi ayaw ko Baka mali lang oo. Baka mali lang ako. Okay. Parang itim na box ba 'yun? Parang ganun sa Mecca? Kasi kailangan parang mag-return kayo. Kailangan din yung pagsisimba namin, kailangan may gagamitin kami na kibla
yung kibla is parang kumpas siya na kung saan nakaharap yung kibla, doon ka din mag-pray. Harap pag-pray, oo. Kahit yung paglibing. May nakwento sila nakwento mo yata ng usapan nyo. Yung merong Quran na na parang hindi siya Quran. Tama ba? Hindi. May naalala ko na, naalala mo yung episode mo kay JP, yung sa South Asian? Doon na-mention, doon ako, parang controversial sa akin. Oo. Kahit sa akin, may epekto talaga na Quran. Kahit ako, natanong ko din sa sarili ko na meron pala nag-exist na ganun. Kasi may issue sa ganyan sa amin daw na hindi ko lang sasabihin yung bansa na yun. Kasi iniiba nila yung translation ng Quran. Yun ang issue. Pero yung peke ng Quran, ngayon ko lang yung narinig. Doon ako nagulat. Pero yung sa translation, iniiba, may ganyan na issue. Narinig ko na yan. Ito naman, sa mga nakwento mo, na sabi mo kasi yung sa mga paglibing, ano yung proseso nyo? Para lang marinig namin ng ibang tao yung pagkakaiba. Sa amin is, based on sa nakita ko, nililiguan namin yung patay. Kailangan yung, dapat na yung nagpapaligo, yung same-sex. Katulad, kung babae yung namatay, babae din yung magpaligo. Yung sa patay na yun. Kailangan yung mga close family lang yung pwede ang magpaligo doon. Then, ganun, kailangan, hindi pwede ma-delay, kailangan malibing siya as soon as possible. Ganun sa amin din. Before sa ilibing mo na, idadaan mo na sa malapit na masjid or mosque. Dadasalan ng mga lalaki doon sa mosque. Sa mosque, oo. Pagkatapos doon na ililibing. Pero usually, yung mga importante na mga kamag-anak, yung mga close family, as soon as hindi madidelay yung time ng paglibing. Within 24 hours yung pagkakaalam ko. Within 24 hours dapat? Oo. Pero kailangan mas mabuti, hindi pa mga 24 hours, mga dapat as soon as possible malibing na. Naalala ko lang, ikukwento ko lang. Naalala ko, may napanood akong palabas sa TV o sa internet na may murder silang si-solve. Pero dahil Muslim nga yung namatay, kailangan malibing na nga within 24 hours. So investigation nila, hindi nila matuloy kasi yun nga. may time limit na kailangan masunod. Parang gano'n. May time limit talaga. Oo. So ngayon, ikaw mismo, ngayon o kahit mga ilang taon back, nakakaramdam ka ba? Nakakakita ka? Ganun? Wala naman ako sensitivity. Hindi ako nakakita, pero hindi dyan ako makaramdam. Pero may experience ako. Ngayon lang ito na taon. Sige. Hindi ko ito nakwento sa Discord. Yung time na yun, may salamin ako. Nagkapobi ako ng salamin dahil doon sa sleep, yung panaginip ko na muntik ako makuha ng Encanto. Okay. Encanto talaga, oo. Oo. Yung time na yun, tulog ako noon na may isang babae na maganda siya na, hindi ko ma-describe basta maganda siya na binigyan ko siya ng pagkain. Then, nagulat ako, yung pagkain, nilagay niya doon sa dahon. Din yung dahon, tinago ng dahon yung pagkain. Nagulat ako, ano yun? Yung pagkain, yung binigay kong pagkain, tinago niya doon sa dahon. Yung dahon, tinago na yung pagkain. Nagulat ako din. Pagkatapos noon is, pinasama niya ako sa kanila kasi may kainan doon. Pagkatapos doon, sumama talaga ako din. Pagkatapos doon, bigla ako napaisip na umuwi na lang ako, baka mapagalitan ako. Hindi ko tinuloy yung pagkain. Napaisip ako na baka mapagalitan ako ng parents ko kasi yung pamilya ko is very conservative. Hanggang ngayon, ako. Very conservative pa rin yung parents ko. Natakot ako na uwi na lang ako, baka mapagalitan ako, hinahanap nila ako. Doon, pagkatapos doon is, may nag-message sa akin na babae yung babae na is once in a month lang mag-message or bihira lang mag-message sa akin sa dating app. Pagkagising ko, bigla siya nag-message. Sabi niya, kailan tayo magkita? Inan-match ko.
Meron pa isa, yung school, ito naman, paranormal, hindi to sa akin. Na-witness ko, classmate ko. Yung classmate kong babae, siya yung pinakamaganda sa batchmate, kumbaga, siya yung literal na, yung babae na, sa pagtagal namin pinagsama namin doon sa school, I think, mga kalahati na yun ng pag-aaral namin sa first year high school. May sumanib sa kanya na, I don't know kung ikanto ba yun o espiritu na doon sa third floor, bigla siya umakyat doon sa third floor, doon sa building namin. Then, tatalon siya dapat. Buti nga napigilan ng classmate namin. Yung dalawa namin classmate, tatalon sana. Then, pagkatapos doon may nangyari naman sa niban doon. Pagkatapos doon nakuha yung classmate namin. Then, yung mga kabilang classroom, yung mga katabi namin ng mga classroom, sinaniba din yung mga classmate nila. Okay. Yung time grabe yung rattle ng mga teachers namin. Kumbaga, hindi nila alam ano yung gagawin. Kinabukasan nagpatawag ng pare yung school namin. Pagkatapos nun yung classmate namin, pinaalbularyo, ang sabi daw, may nakagusto daw sa kanya na parang entity ata or spirito. Hindi sinabi kung entity ba yun or spirito. Kasi gusto na yung classmate ko kasi maganda yung classmate ko. Kumbaga natipuan siya ng entity or spirit. Pagkatapos doon nag-decide yung parents niya na diyan siya ipaaral sa Metro Manila. Hindi sinabi kung saan sa Metro Manila. Pag-graduate namin ng second year to fourth year, hindi namin siya nakasama. Dahil yun ang dahilan, yung sinaniban siya. Gusto mo din malaman yung pag-asawa sa amin sa Maranao? Sige. Sa amin very strict kami sa lahat ng mga tribo dito yung mga Muslim dito sa Philippines, yung mga tribo ng mga Muslim dito sa Mindanao, kami yung pinaka-stricto. Kumbaga, pinaimbestigahan ng mga halimbawa ni Papa ko kung ano ba sila, kung saan ba sila nanggaling na pamilya or anong history ng family nila. Kasi sa amin sa Maranao, basta may lahi kang mangkukulam or may lahi kang aswang, kahit ano pa, basta malaman nila may ganun ka, hindi na sila automatic, hindi na papayag ang pamilya. Oo. Kasi sa amin, pinag-ibistigan yan sa amin sa Maranao. Hindi katulad sa ibang tribo na okay, basta makita nila masaya yung dalawa. Sa amin iba, tinitignan mo na yung family background ng family. Kung may lahi ba silang mangkukulam or may lahi sila mga masama yung ugali nila, mga ganyan. Until now, pinapractice pa rin namin yan sa Maranao. Pero sa ibang tribo, katulad sa Tausug, medyo open-minded sila. Okay. Ano yung paniniwala nyo sa aswang? Kasi parang kahit anong sabihin mo, kahit anong ibang relihiyon kayo, meron kayong paniwala. Ano yung paano yung paniwala nyo? Pareho ba sa mga Manileño na lumilipad, humihiwalay, ganun din ba o iba yung paniniwala sa inyo? Kasi karamihan din sa amin skeptic din. Pero yung mga iba, nakaka-encounter din sila ng ganyan. Meron din akong nabasa may nakita sila sa bukid na nag-shift sila into yung baboy. Oo. O na-witness nila, totoo pala yung aswang. Naniniwala din kami sa aswang. Ganun din yung sa inyo. Oo, kasi alam mo naman, Southeast Asia tayo. Oo nga. Pero nagkakaiba minsan yung paniniwala. Pero ano yun, kagaya nun, ano yung mga pinaniniwalaan yung panglaban sa mga aswang? Hindi ako familiar sa mga ganyan. Pero sa amin, katulad yung pinost ninyo sa Discord. Wala ka namang dinadala para sa sarili mo laban sa aswang o ano. I mean, sa bahay, wala kayong kadalasang... Kasi dito, kahit nasa city ka na, may mga tao na talagang may buntut pagi pa rin talaga sa may pintuan, merong iba-ibang ano. Wala naman. So far. Pero sa amin ang kontra namin naglalagay kami ng mga, parang nag-frame kami ng yung mga Quran verses, nilalagay namin parang dinidecorate namin sa mga bahay na. Okay. May mga frame kami ng mga Quran verses. Yung nilalagyan ng mga picture na malalaki, yung frame na pang-dekorasyon sa sala. Oo. Yun ang protection namin. Pero walang, kunyari, o dapat sa sala lang to, o dapat sa kwarto meron ka nitong verse na to. Hindi ganun. Basta meron. Hindi, lahat naman halos, basta meron. Halos kahit sa kwarto ng magulang ko meron.
Okay. Oo. Meron silang question dito, si Akira, may tanong. Yung nililibing nyo daw, likod lang ng bahay, ganon? Tapos Oo, nakabalot na ng tela? Paano yung... oo. Oo. Ganun din. Pinabalot din. Pero hindi naman gaano masyado sobra dilim, malalim. Hindi malalim. Oo, oo. O sa inyo, di ba, sobrang malalim. Nakita ko yun sa inyo. Oo, yes. Kasi yung pagkamatay ng mama ng barkada ko, nakita ko na sobrang lalim sa inyo. Pero sa amin, malalim din siya, pero hindi gaano malalim. Then meron pa yun sa parang sa kilid, doon sa ilalim, doon ilalagay. Totoo yan, yung patay sa amin, yung sa amin, nilalagay din sa, depende kung ano yung kagustuhan ng kung saan siya ililibing, kung sa bahay niya or sa harap ng bahay niya. Or meron din cemetery sa amin. Muslim cemetery, meron din. Anong pinagkaiba? Yung namatay ang magdedesisyon kung saan siya ililibing, ganon? Kung saan niya gusto or... Kung saan niya gusto. Unless kung hindi niya sinabi kung saan siya magpalibing, ang pamilya nang magdesisyon kung saan siya ililibing. Oo. Kung sinabi niya na, yung katulad yung sa grand auntie ko, doon siya inilibing talaga sa garden niya, doon sa harap ng bahay niya. Sa harap ng... Okay. Oo. Pero ang nakaganda lang, yung garden niya, hindi naman yung dinadaanan ng tao. May tanong naman dito si Akira rin. May cremation ba sa inyo? Wala. Wala. Bawal yung cremation sa amin. Okay. May natanong sila dito, paano daw nung COVID na kailangan i-cremate yung namatay? May ibang paraan sa inyo? Talaga dyan, may nagkaisod yan. Hindi talaga pumayag. Ang ginawa talaga, nilibing talaga. Okay. Yung halimbawa, ang problema dito sa amin, halimbawa yung Muslim namatay sa Christian area, no choice din yung pamilya doon na malilibing sa Christian area. Ang importante doon is hindi sa na-imbalsamo. Yun ang issue. Okay. Importante sa amin, hindi ma-imbalsamo. Kahit saan ka malibing, importante hindi ka ma-imbalsamo. Yun ang importante sa amin. Oo. May sabi sila dito, he felt creeped out sa mosque kasi creepy ang Catholic Church. Tama ba? Ano yung... Hindi, yung sa Turkey yun ang na-discuss namin na alam mo yung church na i-convert sa mosque, yung sa Turkey? Hindi. Hindi ko alam. Oo. Nakalimutan ko yung pangalan, yung nag-mention doon sa Discord, na-mention yun yung, alam mo yung Sophia Hagia? Yung Sophia... Okay. Oo. Di ba, naging mosque yun ngayon? Sabi niya, creepy daw yun kasi dati yun na simbahan, naging mosque din. Naging mosque, oo. Meron daw nagpaparandam daw sa kanya. Sabi niya, yung sa Discord. Okay. Kala ko sa experience mo yun. Pero kagaya nun, mention mo kasi kanina, parang sabi mo, may entity or may elemental eh. Pero hindi nyo kagad sasabihin na jinn yun. Kasi sa Sa amin isang ikanto sa amin or elemental or mga kapre, tinatawag namin yan na kinikonsider namin yan as a jinn. Jinn na talaga, oo. Diretso na. Direct. Yung tungkol dun sa sabi namin na creepy yung church. Kasi napag-usapan kasi namin na parang mas creepy na yung sa loob ng church. Pero I think it was Akire yung nagkwento na nung pumasok siya sa mosque, it was more homey. Iba ang feeling kaysa sa church. Sorry. Okay. So mas experience ni Akira Ray yun more than kay Sarimak, no? Yes po. Okay. Direct. Kasi ano po yun, parang nagkukwentuhan kami. Tapos, na-mention ko sa kanila na, kasi di ba doon sa mga familiar sa Quiapo Church, di ba meron doon na Muslim community. Then, college years, na ligaw ako, parang naghahanap ako noon ng mga yung mga movies na tapos parang kakaikot ko. Wala na pala ako doon sa parang main street or yung parang parang mga tindahan. Nandun na ako sa sabi ko, parang puro bahay na. Tapos, umabot ako na nandun na pala ako sa may tapat ng mosque nila. Tapos, yun, welcoming yung nila, yung imam. Sinabi pa nga nila na,
parang gusto mo bang pumasok or gusto mo bang pahinga kasi yung itsura ko parang namumutla na nga ako. And then ako na lang yung nagsabi na kasi parang nung time na yon, lalo na nung mga older days, di ba, parang sabi nila na bawal tumungtong sa loob yung mga non-Muslim, which is mali, hindi naman siya totoo. So parang hindi ako pumunta, pero iba yung vibe niya. Kasi di ba, for us, lalo na pag luma na yung simbahan, parang ayaw mong abutin ka ng gabi or ayaw mong umabot ka doon na ikaw na lang yung natitira. Sa kanila parang, ayun, homey nung feeling na parang welcoming. Saka yung, yun nga, parang na-mention ni Sariman yun na parang before sila nagsa-start ng mass, nakikihalubilo muna yung imam sa kanila. Parang meron muna silang mga discussion or parang kinakamusta sila. Which is, di ba sa atin, parang before ng mass, parang kayo lang magkakasama dun sa habang nag-aantay na pumasok yung sa mass procession. Tapos may na-mention pa po si yung balbalan. Hindi ko alam kung na-mention niya na yun. Pero yun yung na-mention niya din po na naalala ko. Na nakwento niya po nung nasa Discord, yung about balbalan. Parang yun yung tawag daw po nila sa mga manananggal. Pero yun, hindi ko alam kung tama yung alala ko. Ganun nga ba, Sarimang, na balbalan yung tawag nyo? Hindi, sa mga tausog yun. Narinig ko lang yun sa mga doon sa Sulu area niya yun o sa Basilan. Itong nasabi mo kanina, yung message mo sa akin. So, baka gusto mo tuloy yung kwento mo doon na sa Cavite ba? Tama ba? Muslim exorcist siya na nakita. Muslim exorcist siya. Pero balik Islam siya. Okay. Nakita ko lang sa Facebook. Kumbaga, para din siyang albularyo nagtataboy ng nakikipag-away din siya sa mga mangkukulam or elemento na dapat huwag mo na ito isturboy. Yung literal na katulad din sa mga ibang, di ba, mga albularyo nakikipag-away sila sa mga mangkukulam na kung hindi mo sila papatayin, ganyan. Ganun pala. Meron rin pala. May Islam version rin pala. Pero ano yung hindi ko alam kung kabisado mo, pero ano yung pinagkukunan? So, nasa Quran yung nila? Yung mga binibigkas nila? Oo. Natandaan ko sa Discord, may nabasa ako sa, I think ikaw yung nag-post about sa yung mga verses ng Quran. Yun yung pangontra sa pangtaboy sa jinn o sa mangkukulang pangontra. Basta na-mention yun, nakita ko yun. Hindi ko alam asan yun nakalagay. Oo, hindi ko rin alam kung ako yun, pero baka nga marami ako sinishare na kalokohan kasi. Tanong ko rin lang, kasi sa Catholic naman, hindi ko alam kung masasagot mo, pero kasi naalala ko lang yung sa Catholic kasi, ang mga exorcist ng mga pare. Teka muna, may nag-doorbell. Dyan na, sige, go lang. Balik lang ako, mga sige lang. minute. Sige lang. Muna, Derek, habang wala si Sarimanok. May gusto ko lang din idagdag kasi, di ba, ang language ng sa Quran is Muslim, di ba? Di ko alam kung Arabic ba yung pronunciation. Alam ko si Madam Z, alam yan or sino ba nakakaalam dito. Pero ang alam ko kasi yung mga ginagamit kasi nila ng doon, yung mga salita is mainly parang tulad din ng Latin. Malalatin rin, parang gano'n. Malalatin din kasi ang Latin kasi was ngayon sa panahon natin napaka-old na salita na siya. Unlike before, pero mas matanda pa rin yung Aramaic. Yan, tapos yung Teban, yung mga Teban ng mga salita. So medyo may diin na yung mga language kasi marami na ring mga Muslim na practitioners na namatay sa mga salitang yon. And tulad ng mga ginagawa din ng mga Catholic, ang mga Muslim kasi strict sila in terms of prayer. Lalo na yung mga ano ba tawag doon pagka yung nila, yung parang pilgrimage nila. Yes, oo. 'Di ba may parang sila, counterpart din ng Muslim na Holy Week, 'di ba? Yes, oo. So, yung nila, yung way kasi nila ng pag-aayuno,
mas matindi pa talaga sa Katoliko. Kung Oo. iano ko, i-compare ko. Kapag compare mo na, Oo, kung i-compare ko yung yung Ramadan, ayan, Ramadan sabi ni Sparkles. So, talagang nagkakaroon ng power yung salita dahil nga sa mga sacrifices nila. Tapos Oo. yung prayer nila binabanggit pa gamit yung Quran paulit-ulit. Paulit-ulit, oo. 'Di ba? So nai-empower yung Salita. yung salita. O kaya basically pagka ginamit 'yan or kukuha ka ng teksto doon tapos iuusalin mo dahil nga siya buhay na-empowered na siya ng mga Muslim. So usually magkakaroon siya ng diin for protection. Kasi nagkakaroon na siya ng vibration eh. Ganun yung nangyayari. So yun yung pagkatingin ko. May tanong pa sana ako kay Sarimon kasi wala pa eh. Mamaya pagbalik. Sige, i-ano mo lang. Pagbalik pagbukas niya nung kanyang Lazada o Shopee. Oo nga eh. Asa ko lang yung tungkol dun sa Hagia Sophia. Sige. Kasi ako yung nagkwento nun actually. Dun sa Hagia Sophia kasi as sabi nga niya, it was a church before. And nung dumating yung mga Ottomans, syempre conquered sila. Kinuha nilang Islamic kumbaga yung lugar, di ba? And kung pupuntahan nyo yung loob ng Hagia Sophia, nandun pa rin talaga yung mga images ni Jesus, ni Virgin Mary. Sa ceiling nila, nandun pa rin yung mga depiction ng mga angels. Pero binubura nila yung mga mukha ng angels. Kumbaga makikita mo minsan doon is wings lang. But they really respected everything kasi hindi nila tinanggal holy. Oo. May mga crosses lang doon minsan na drawing na line art na in-overlay lang nila with an Islamic art. Pero yun, hindi nila talaga totally tinanggal pati yung line niya. Ngayon, pag-aakyat ka doon sa second floor, it's a stone steps kasi siya. Okay. The thing is, yung pagpasok mo doon, it's kind of narrow and very creepy yung vibes niya talaga. Kasi yung pag-aakyat mo, nararamdaman mo yung parang anytime may makikita ka na sasalubong sa'yo na mumu. Bakit tinatakot mo na sarili mo? Tinatakot ko lang sarili. Pero ganun ang itsura niya pag-aakyat ka. But the place really feels, I don't know, creepy yet holy. Pag pumasok ka doon during 3 oras, mga alas 3, mga noon, ang ganda ng rays ng ilaw na papasok doon sa loob ng, tawagin na natin mosque, kasi mosque na ngayon. Nung dating ang church siya, wala siyang tore. Kasi usually sa Islam kasi meron siya mga 4 pillars, tama ba? 1, 2, 3, 4. Basta 4 na tore on 4 corners nung pinaka-mosque mismo. Yun ang dinagdag nila. Pero nandun pa rin yung mga baptismal baths, yung mga ibang, ang pagkakaintindi ko may cemetery din dun eh. Pero hindi na namin pinasok yun. Sa labas niya. I think it was backyard or sa side niya that time. Okay. Nung pagkakaalala ko. But yeah, yun ang story. As for yung Kaaba, ang Kaaba kasi, wala rin ako masyadong alam actually, but based sa pagkakaalala ko, before pre-Islamic, dati itong parang, let's say, holy temple or shrine, parang ganon. Hindi po, pagkakapindi ko, marami sa nagsisimba ng mga different na mga rebulto. Oo. Yun, yung mga pagans na, di ba? May mga pagans dati noon. Ngayon, nung na-conquer na nga ni Muhammad ang Makkah at nag-spread na siya ng Islam, isa sa mga clear out, wipe out niya is yung parang bahay na yon, yung Kaaba. Oo. Nung tinanggal niya yun, sinabi niya, mga pagan, Oo, mga pagans. Pinatanggal niya lahat yun. Pinatanggal niya, and from that day on, sinabi niya, wala nang ibang ilalagay dito. Ang bahay ito ng Allah, ni Diyos. Parang ganon. So this should be kept holy and no other, let's say, worshippers can, paano ba? Basta hindi na pwede siyang ma-conquer ng iba. Ano lang yun? Holy, kumbaga. So ayun,
Kaya maraming story yun dun sa area na yun ng Makkah actually, but I'm not a Muslim, so I don't really know the entire history. May mga stories pa nga dyan kung bakit nila ginagawa yung pagsa-circle, kung bakit sila nagbabato-bato, mga ganun. May maraming miraculous din na nangyari dyan sa area na yan kasi. Di lang sa Makkah, sa Medina din. Medina. Medina rin. Makkah and Medina. Kaya palaging nandyan yung pilgrimage. Okay. So, trivia lang, na-mention rin sa akin ni Sari Manok to. Sabi niya ang 3 holiest sites sa Islam, respectively, pasensya na if mali ang pagka-pronounce ko, pero Masjid Al-Haram, including the Kaaba in Mecca, the Al-Masjid An-Nabawi in Medina, and Al-Masjid Al-Aqsa in Jerusalem. Apologies kung mali ang aking pagka-pronounce, pero yun. So parang kailangan sa buhay nyo, mabisita nyo kahit isang beses. May ganung pressure ba? Hindi naman literal. Okay. Kung may kaya ka. You're able. Okay. Yes, Oo. may kaya ko. O kung may capacity ka, pwede naman. Pero mas maganda kung may capacity ka, required talagang pupunta ka. Kung mahirap ka, ang mas maganda gagawin mo, dapat active ka na pumupunta ng mosque. Oo. Yun na lang. Parang yun ang equivalent ng Hajj. Oo. Kung mahirap ka, kung hindi ka mahirap, kung may capabilities ka makapag-Hajj, i-grab mo yung opportunity. Na pumunta. Pero before ka doon pupunta, kailangan merong mag-guide sa inyo na ang tawag din sa amin is sheikh. Yung sheikh siya yung mag-guide sa inyo. Paano yung gagawin ninyo sa Hajj? Sila yung magsasama sa inyo. Ano yung gagawin ninyo or ano yung dapat hindi nyo gawin sa Hajj. Sila yung mag-guide sa inyo. Parang siyang tour guide na. Yes, oo. Ganun. Sinasabi ko ng tama at anong mali. Yung regarding sa sheikh, kasi nga, di ba, may kilala ko na Pilipino dito dati na sabi na kulam daw siya. Ngayon, lumapit sila dito. Ang tawag nila kasi sa mga religious, what do you say? Which ba ang tawag sa kanila? Basta yung mga nagpa-practice ng not black magic, pero parang priest, magical, I forgot what it's called. Oh my God. Pero may term sa ganun. Healers nila. Oo. May term sila. They call it sheikh, actually. Anong spelling? Sorry. Sheikh? S-H-E-I-K-H. Sheikh. Sheikh. Doon na ako na dito dati. Kasi ang alam kong sheikh is yung parang may katungkulan sa ako rin gobyerno or something. Yun ang alam ko. Pero nung sinabi nila na may isang sheikh na healer nila dito, na Muslim, sabi nila, tama ba? Sabi ng sheikh pa or sheikh? Hindi ko alam ang pagkakasabi nila, sheikh eh. Sheikh ba? Sheikh? Okay. Kasi yung Pinoy na sabi niya sheikh eh. Oo nga Pinoy pronunciation. Sheikh or sheikh. Basta, lagi ko naririnig is sheikh. Sheikh, okay. Pero hindi ako doon sure. Parang may ano lang. Pag-isipin niyo parang merong, depende lang kung nasaan yung sinasabi. Pero sige, go lang, Sparkles. Parang spiritual priest nila yun eh. Not as the imam or something na iba pa to. Ang imam kasi is like yung preacher nila. Yung sheikh is like yung hindi alborario, hindi yun. Basta yung mga ganon. So, lumapit sila sa kanya. Sabi niya, parang dinasalan daw siya eh. But, ang gamit niya was Quran. Kaya yun ang tanong ko kay Sarimang. Kapag yung albularyo ba, gamit din ba niya is Quran? Or iba pa yung gamit niya na phrases or mga enchantments? Kasi iba ang Muslim, iba ang practice ng non-Muslim eh. Yung sinabi nitong friend ko, parang nag-recite lang daw ng Quran, tapos nawala na raw yung kanya. But yung parang kulam sa kanya. It's something else. Oo. Nawala daw yung kulam sa kanya. Kasi nagpantal-pantal daw yung balat niya. Parang namaga. Ganon. Tapos sinabi sa kanya, meron na daw na inject. Ganon. May question ka kanina, sabi mo may question ka kay Sari Manok eh. Yung ko kay Sari Manok, sa sa Muslim, bawal ba yung nag-aanting-anting? Bawal yun.
Ayun. Okay. Ayun. Kasi Pero meron pa rin gumagamit o hindi? Meron din, pero patago. hindi ko lang Patago yan. meron eh. Patago. Secret. Kasi meron akong kilala kasi na na sinabi niya ang tribe niya is Maranao. Pero hindi siya lumaki sa mismong Muslim community. Lumaki siya sa Maynila na. So more on sa paligid nila Kristiyano. So nga lang parang may nag-invite sa kanya supposedly na ganyan. Kaya ang namin is na kumbaga nagkakwentuhan kami ng craft tapos nagkwento siya. Nung nagkwento siya, nagkwento rin ako, sabi ko, alam mo ba yung ganito na gawain na ganito ganyan, yung hindi ka tatablan ng ganito? Kasi may nakita ako sa Facebook ano bang tawag doon, nakamalong babae. Tapos naglalaslas. Yung sa mukha niya, yung kutsilyo, sobrang talim, ganun-ganun yung sa mukha niya. 'Di ba? Tapos sabi ko, kwento ko sa kanya, sabi niya, ay, mayroong ganyan. Kwento siya, ganyan-ganyan. Kaso nga lang, bawal daw sa Muslim. Ayun ang kwento niya sa akin. Oo nga, bawal nga. Bawal daw. Tapos sabi niya, hindi daw alam nung lahat. Kasi ganito, ganyan. Maraming pa-etchos. Pero kasi kami, yung aral ko is more on sa deep side din ng spirituality. So medyo malalim din yung hugot niya. May part na aral namin yung sakop din yung aral niya. Kaya yun. Kasi madalas ang story nung sa amin din, mabanggit ko na lang din, yung kwento to nung mga pulahan. Hindi ko alam kung alam ni Ano Sari yung Manok pulahan? yan yung mga Ano yung mga pulahan? ilaga way back 1950s, 1960s. Ala, yan yung... Yan yung mga red shirt or red men na mga yun nga yung istorya na magkaaway yung Muslim at Kristiyano sa lupa sa Mindanao. Okay. So it all came Totoo yan. back there. Oo, kasi magka-opposite kami ng nagka-clash kami niyan sa aral ng mga pulahan tsaka ng mga Muslim. Ang Muslim naman ang suot nila itim. Kaya sabi ng mga tao doon dati, black shirts, tsaka red men. Yan, sila yan. Yan sinasabi nila ng mga Muslim daw. Yan noon. Kaya nabanggit ko, nakwentuhan ko kasi nga halos parehas kasi ang mga Muslim hindi kumakain ng karne, 'di ba? Lalo na ng baboy. 'Di ba? Kami rin hindi rin kami kumakain 'yan. Okay. Ngayon hindi na ako kumakain yan. Dati oo. Pero nung nagtigil na. Wala na. Bawal na. So, kumbaga in terms of craft and devotion to our faith, halos pares lang kami ngayon. Ganun yung sakripisyo. So kaya nung nalaman ko na pagka Muslim, mataas yung respeto ko. Sari Manok, meron kang na-send na private message mo sa akin yung ibang klase ng evil eye. Tapos meron kang yung number 4, yung Al-Natara. Evil eye na galing sa jinn. Tama ba? Yung na-share mo. Ano siya? Baka gusto mo ikwento. Pero yung tatlo is familiar ako nun yung tatlo. Okay. Hindi, at first hindi ako naniniwala dyan. Then, nung sa evil eye, nakita ko dun sa internet, then nagtanong-tanong ako sa mga imam. Totoo pala yung evil eye. Kasi may nakapagkwento sa akin na nagbenta sa akin na medyas dito. Christian siya. Mm-hmm. Yung kinento ko ito sa Destroyed sa kanila. Mm-hmm. Na doon sa usog yun, usog. Di ba? Evil eye is usog. Oo. Doon sa Misamis Occidental, yung nag-usog sa kanya, na-curious siya na, bakit iba yung Bisaya mo, yung pamamaraan mong pagsalita ng Bisaya, then na-insecure siya, then inusog na yung nagbebenta ng medyas, then biglang natumba yung nagbebenta ng medyas, then pagkatapos doon, may mga DSWD, yung DSWD may dalang langis, kasi yung DSWD naniniwala din ng usog. Sabi daw sa kanya ng mga taga-DSWD daw, kung hindi daw siya napainom daw ng langis ng time na yun, baka patay na daw siya. Oo. Kasi di ba may usog na, di ba may klase-klase na usog, kasi may ibang usog na nakakapatay. Oo, meron nga daw. Yung mas malalakas na Meron din akong kaibigan na taga Cagayan de Oro siya, pero doon na sa Cebu nakatira. Pumunta siya doon kasi may pesta doon sa kamag-anak nila. Then may isang babae na insecure sa kanya kasi maganda siya din.
hindi siya tinatantanan yung babae. Natakot din siya kasi pagkatapos doon, yung pag-uwi niya, nanakit yung katawan niya, then grabe yung suka-suka niya. Then sabi ng mga kamag-anak niya, usog daw yun. Sinabi ko sa kanya, buti nga hindi malakas yung usog yung kung na-encounter, malakas na usog, baka patay ka. Totoo yan. Maano ko lang din, may dagdag ko lang, no, Sir Manok. Parehas lang din naman sa Katalugan, no? Katagalugan pala. So usually, ang term na gamit namin sa usog, kasi ang alam ko, Bisaya ata yan na salita eh. Yung Hindi, usog sa Bisaya, buyag. O Buyag. Okay. Sa amin, sa Maranao at sa amin sa Maranao, sungkor. Sungkor. So paano lang din yan, para lang din nung parang palipad hangin siya. So depende dun sa nagbato kung anong intensyon niya talaga. Kung gusto kanyang patayin, mamatay ka talaga on the spot. Meron yung kasing ganun na yung halimbawa direct yung gutom. Yes. Tapos kumbaga uminit yung ulo. Tapos ikaw yung unang niya nilapitan o nasagi mo halimbawa. Tapos nagalit sa'yo, yun, yung unang bugso na yun, yung anong binitawan niya salita, yung tatama sa'yo. Yun yung palipad hangin. Yung galing sa bunganga. Minsan naman talaga yung mga marurunong talaga, yung tulad nung sinabi ni Sari Manok na talagang tinarget talaga siya. Buti nga mahina pa. Siguro nagpa-practice pa lang yun. Kasi ang ginagawa kasi nila nung mga yan, yung mga gumagawa ng palipad hangin para lumakas. Unfortunately, nagpapakawalayan sila. Mag-uusal yan na mag-uusal. Leba-leba sinong tamaan. Kung maging kamag-anak man nila o anak nila, hayaan nila yan, titiisin nila na magkasakit. Grabe, no? Hindi nila gagamutin yan. Hayaan nilang may ibang gumamot. Di kaya playing innocente, ganyan. May mga ganun. So pagka ginawan ka ng ganun, yung talaga sukat tae ang mangyayari. Minsan talaga yung malakas talaga is yung tulad ng sinabi niya, tumumba na lang, malakas yun. Yung pag tumumba na lang, matindi yun. Pero yung iba, yung sinasabing naman, yung mas matalas na level, yung sinasabi na tegalpo. Yung tegalpo naman, on the spot, suka ka ng dugo. Pag tinigalpo ka, on the spot, harap-harapan, patay ka talaga. Suka ka na lang ng dugo pagtapos. Yun nga lang, malaking sakripisyo nun. Para magawa yun. Para magawa yun. May tanong ako, Lucas. Di ba kung, halimbawa, kung ikaw malakas yung panampalataya mo, hindi ka matatablan ng usog? Oo naman. Kung mataas ang dungan mo. Kasi ang prayer kasi is nakakapagpataas siya ng dungan. Kaya tinan mo yung mga madre, matataas sila mag-manifest eh. Kasi nakakataas ng dungan. Araw-araw araw-araw nagdadasal. Masipag silang magdasal. So, ang dungan kasi is yung spiritual vessel. Kumbaga, kung maglalagay, halimbawa, ano bang magandang doon? Yung galon, halimbawa yung galon at saka yung 1.5 na litro. Diba? Yung 1.5 na litro at saka yung galon na container, ano mas malaki butas? Diba? Yung dungan kasi is yung pasokan ng energy papunta ron sa vessel. At the same time, habang lumalaki yung dungan mo, lumalaki din yung capacity ng vessel mo mag-hold ng energy. So kapag malaki yung dungan mo, mas kaya mo magdala ng malakas na energy. So kung may pressure sa labas, bibirahin ka sa loob. Dahil nga malakas yung dungan mo, hindi ka mapapasok ng basta-basta. So scientifically, ganun yung explanation. Hindi ko lang alam kung nagets nyo. Ayun. Ganun siya. So, ikaw kasi yung vessel ng energy. So, ang tendency na kasi, kaya yung mga iba na mga nag-aanting or nag-aaral ng spiritual, usually, yung tinatawag nilang batak dungan sa mga babaylan. Batak dungan, oo. O batak dungan, no? Kasi nagpapabatak sila para lumaki yung capacity ng dungan nila, para pag naglagay sila ng input ng mas mataas na energy or mas mataas na entity, kakayanin ng vessel ng katawan. Ganun yun. So pagka kasi masyadong maliit yung vessel mo, pag naglagay ka ng malakas na pressure, 'di ba, anong mangyayari? Mawawasak. 'Di ba? Ganun 'yun. So kaya yung iba ginagawa nila na usually yan madalas sa mga nagpa-practice niyan is yung mga babaylan talaga. Oo, no. Yan. Tawag nito merong natin yung kilala natin na interview mo na rin direct, babaylan,
Batara. Batara, Batara. oo. Yan, si Batara. Salamat, Yan. Awachiwip. Si Batara, napanood ko din yung episode niya. Maranaw ba si Batara? Hindi ko maalala. Hindi. Hindi. Manobo. Tama. Kasi dalawa yung klase sa Mindanao. Lumad or Moro. Yung Moro is mga Muslim. Belong kami sa yung Moro parang subgroup. Halimbawa, kung Moro ka, katulad ko, Maranao ako. Belong kami sa Moro kasi Muslim kami. Katulad ng matatawag din na Moro yung Maguindanao kasi Muslim sila. Yung sa Lumad, hindi sila yung mga non-Muslim group. Oo. Lumad sila. Yun ang term. Yun talaga hiwalit. Lumad talaga. So, yung mga kung tama pagkakaintindi ko, yung mga Lumad, sila yung mga matatagal na rin doon. Tama ba? Pero hindi sila belong dun sa Muslim part or yung religious belief nila, hindi sa Muslim. Hindi. Okay. Hindi naman Kristiyano rin. Hindi din. Ano talaga? Old school talaga. Parang yung Kumbaga, yung mga bawal sila masakop. Bataluman ata yung mga yun. Lumads are like the Ifugao, the Ifugao tribe of Luzon. So when you say Lumad, they are debatable to have. When they say Lumad, the Lumads would always claim that they are the first who came in Mindanao. Kaya may mga historical record na there was a war between the Lumads and the Moros. So yun, that's a different The Moros, yung tama teacher na Moros are considered the collective Moors. term of the Muslims, of the Moors. Moors. And then the Lumads are those who belong and are living in usually like Batara. Dito yan sa mga sa mga Bukidnon area. Bukidnon area, Surigao. Yes. So yeah, that's it. So yun. Iba din yung set of practice and belief nila. May nakahalo dyan sa Davao region na Muslim. Moro is Kagan. Yeah, the Kagan tribe. Totally, Mandaya daw sila. Correct me if I'm wrong. Related sila sa Mandaya. Kagan is different from Mandaya. Different subset din si Mandaya. Pero wag na yan. So nerdy. pero ano yun? So, yung Kagan, iba pa sila sa Lumad. Tama ba? Muslim sila. Native rin sila sa lugar. Tama ba? Sa Davao region. Sa Davao region. Kagan is under the Moro, the Moors. Okay. Pero hindi sila pasok sa Bangsa Moro. Yung ibig sabihin yung lugar ng mga Moro. May mga ibang tribo na Muslim na labas sa Bangsa Moro. Katulad ng Molbog of Palawan. Muslim din sila. Oo. So at least, yun nga, marami tayong matututunan. Isa din yung sa Basilan, ang misconception ng mga taga Manilenyo, basta Basilan is Tausug, which is hindi siya Tausug na lugar. Mga tao dyan is Yakan. Mga originate yan, mga Yakan. Yakan Muslim din sila. Okay. Yakan. Yun ang misconception nila na akala nila na ang mga tao dyan sa Basilan is mga originate na tao dyan is Tausug. Hindi Tausug, mga Yakan. Isa din ang Basilan din. Puno din ng misteryo din yan. Noong bata pa ko, lagi ko naririnig na marami dyan mga misteryo na may mga lahi daw silang aswang, gumagamit pa rin sila ng witchcraft. Yun ang naririnig ko nung bata ako. Oo nga, marami din ako naririnig sa mentor ko, which is yung matandang mentor ko before, na maraming magagaling sa South. Yun, banda dyan sa sa Basilan, Davao, Iloilo, Cebu, more than sa Pabisayas, pababa. Isa yun, narinig ko rin yung Basilan, marami daw talagang diyan. Maraming magagaling. Yung mga daw, malalalim yung aral na may aral ng kaliwa, sabi nila, usually stay dun sa Basilan. Nagkaano daw parang isang malit na kubo yung bahay. Siya lang mag-isa. Imagine mo yun, siya lang mag-isa ron. Paano siya mabubuhay dun? Diba? Oo, ganun nga eh. Tapos malalim mo talaga yung aral.
ang aral nila is katapat ng sa Hinduism, yung hindi ko alam to ni Sir EJ, yung kumakain yung aguri. Yan. Aguri. Ang aguri, kumakain sila ng karne ng tao. Ang mga patay. Yan. So, yung aral daw noon, sabi nung mentor ko, nung banda ron, ang nakilala niya raw, tiga Basilan. Yung titingin, kaya siya nagtumira sa Basilan, yung pinakaliblib na part doon. Kasi ayaw niyang makapanakit ng tao. Kasi pag tinitignan niya daw, titignan niya pala, matutumba na. Oo. Ganun daw kalakas yung niya, yung aura niya, hindi niya makontrol. Oo. So, kaysa makapanakit siya ng tao, doon daw siya nagtago sa liblib na parte ng Basilan. Tapos yung lugar niya daw, hindi mo basta-basta mapapasok kasi ang daming mga bantay na nakapalibot doon. Tapos siya lang yung napagbigyan na tumira doon dahil nga gusto niya ng kapayapaan, ayaw niya ng gulo. Kaso nga lang, magulo din sa Basilan eh. Oo, diba? Syempre. Oo. Diba? Salamat Sarimak sa pag-share. Sige. Kung meron ka pa, i-share mo lang sa Discord yan. Kasi yun nga, magandang marinig rin ng mga... Kasi alam ko naman, mas nakikinig tsaka mga mas... nakikita ko rin sa statistics na mas Central Luzon. Pero yun nga, at least meron kang na-share sa amin na, di ba? Ibang perspective talaga. Salamat sa pag-share. Pero totally, meron pa, hindi ko matandaan lahat. Ayaw ko magsabi kasi mahirap na. Baka magkamali ako. Oo, okay lang. Maraming salamat syempre kay Sari Manok sa pag-share ng kanyang mga paniniwala at tradisyon. Syempre, thank you rin sa ating mga bumisitang past guest, si EJ, Sparkles, Akira, at si Lucas. Sa mga na-share rin nilang input sa mga bagay na belief nga ng ating mga kapatid sa South. Gaya naman ng nasabi ko, open tayo matuto sa iba't ibang belief system and spiritual practice. Dahil nga dito sa episode na ito, napakinig rin ako sa mga iba't ibang podcast na dinidiscuss ang Islam at ang Quran. Maglalagay ako sa show notes ng isang recent na napakinggan ko. Baka makatulong ito sa inyo sa pag-unawa sa kanilang mga beliefs. Thank you rin syempre kay EJ na nag-provide ng picture para sa ating episode cover. Yan ay authentic na taga Mindanao. So, thank you EJ sa pag-supply ng picture rin. Hindi syempre magtatapos ang ating lesson sa Islam. Ang episode next week ay connected. Isa siyang kilala ni Sari Manok. At share naman doon ang ilang belief at experience ni guest sa Mindanao rin. Kung ito ang unang episode na napakinggan mo, baka gusto mong mag-backread sa ating episodes. Ang reko ko ay simulan nyo sa episode 1 para masundan nyo yung minsan magkaka-connect na episode. Gaya nitong episode na ito, connected to sa episode 197. Ang Paranormal Podcast ay koleksyon ng iba't ibang first-hand paranormal experiences. Baka mas maiging mag-subscribe ka na lang sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at Kichikachi-Kachi-Tikitaki. Merong bagong episode tuwing Tuesday 7pm sa Spotify and Thursdays 1:37 p.m. sa YouTube. Kung meron kang mga experience na sa ibang parte ng Pilipinas, nawala sa Maynila at gusto mong i-share, email mo lang ko sa paranormalsph@gmail.com. Pwede rin natin pag-usapan yun sa Discord server ng podcast. Makikita nyo yung invite link sa show notes. Siyempre, hindi pwede magtapos ang episode na hindi tayo makapag-thank you sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Maraming salamat Christine, Mark, Hotaru, Arian, Fallen, Leia, Laura, JRS, Emrys, K, Kent, Biker Mama, J3, Justine, Janelle, Jevelyn, and Leslie. Thank you to our Patreon and coffee supporters. Kung interesado ka mag-support sa podcast sa ganitong paraan, tignan nyo lang yung link ng Patreon and coffee sa show notes. Malaki ang natutulong nito para ako'y magising habang nag-e-edit tayo. Pero salamat sa mga support.
and tumutulong ito sa pagpapatakbo ng podcast. Tinignan ko noong isang araw kung saang bansa ba may nakikinig sa atin. At doon ako sa dulong-dulo ng listahan at nakita ko yung mga listener natin na nag-iisa sila sa kanilang bansang pinakikinggan ito. So, shoutout ko kayo dyan sa mga ating one listener countries sa Jordan, El Salvador, Cyprus, Santa Lucia, Luxembourg, Dominican Republic, Ukraine, Mongolia, Mauritius, Malawi, Namibia, and Nicaragua. Kung sino ka mang nakikinig galing sa mga bansang yan, salamat sa pakikinig dahil nag-register ang na nakinig kayo sa podcast. So, hello kabayan! Naway magbigay aliw itong mga kwentong naririnig nyo at kung meron kayong mga kwento dyan, message na lang ako. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Although hindi ako mahilig mag-celebrate ng milestones, may mention ko lang na malapit na ang ating 200th episode. Official 200th episode. So maraming salamat sa lahat na nag-share ng kwento. Sabi ko nga naman, hindi ito tatagal kung walang nag-share. So thank you. And of course to the listeners na nandyan, na nakikinig at nag-share rin ng mga kwento nila. So maraming salamat. Ingat po tayong lahat.